Sabagay, madalas naman yata pag tumatayo ako dito, may sakit ako. So, pag-aaral po natin this morning is parang continuation pa rin po yung tinuturo ni Pastor. Although natapos na po tayo in the book of Daniel, and gusto ko naman kung pag-aralan natin mismo yung buhay ni Daniel. Okay? So, we will learn this morning why God prospered Daniel. So let us open our Bible in Daniel chapter 6, verses 18 to 28. Magkaroon po tayo ng responsive reading. I will read verse 18, and you will read verse 19 and so on. Okay? In Daniel chapter 6, verse 18, then the king went to his palace and passed the night fasting, neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Verse 24, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, forever. My God has sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king like a wind, commanded that they should take him out of them. So Daniel was taken out of them, commanded the heart upon And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Then their children and their wives and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, and ever they came at the bottom of the den. And then the Darius wrote unto all people, nations, and languages, that dwell on earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivered and destroyed, and he worked with signs and wonders in heaven and earth, and delivered them out of our life. Last verse, so this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Tayo po'y saglit na manalangin, dakilang Ama, salamat po rin Panginoon sa itong salita ng pag-aaralan sa umagang ito. Dakilang Diyos, nasa po namin Panginoon ng mensahe sa itong paanan na may funksyon ng pala. Ang bigay sa aming Panginoon ng wisdom, bigay sa aming Panginoon ng kaalaman. At una-una ko hindi Panginoon ng patawaran sa mga sakalian, kasalanan ng Panginoon sa aming mga puso. Isin niyo ako kay Panginoon na napatin namin sa itong harapan. Palayan niyo ako Panginoon na bisita ko namin sa bagang ito. Sila po Panginoon na yung magkaroon ng Panginoon ng halarin ng halaman sa itong salita at ang bawat sa kasamang Panginoon. Ibuang niyo mga Panginoon at ang salita ay kaming hamon at papala sa bawat sa kasamang Panginoon. Pagpasalamat sa patuloy ng privilege at pinagkahal dito sa amin. Kami po'y nakakarinig ng itong salita ng hamon. Patuloy naman na pinapala ko Panginoon ang pagkakaroon ng Panginoon. Sige Ama, salamat po pangalan namin, kailangan po siyang itasan po ng Panginoon. Tayo na bilang pangalan ng Panginoon Jesus, ang dalawin. Amen. So, actually, tapos na po tayo sa Book of Daniel. Napakaganda po yung naging series of studies po natin about Daniel. Napakaganda po ng pagtuturo ni Pastor about sa mga practices. So, dito po, this is actually yung event na kung saan is after na nilagay po si Daniel sa lion's den. Okay?
ito na po yung event na nangyari, yung nabasa po natin, na kung saan siya naman po hindi kinain ng mga leon, kundi dumating yung angel at siya po yung nag-shot sa mga mouth ng mga lions. So, Daniel, ang pangalan pong Daniel means God is my judge. Yan. And as a young man, he was made a Jewish captive by Nebuchadnezzar. Kung alam po natin yung history na Nebuchadnezzar invaded Judah, Jerusalem at that particularly, okay, at isa po si Daniel sa mga naging captive. Although at that time na in-invade po ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, if you know the history, he was not yet the king at that time. Siya po ay inutusan ko lamang ng kanyang ama na si Nabopolassar, na siyang king at that time, during May to June. But come July, namatay po yung father niya, si Nabopolassar. Doon na po naging hari si King Nebuchadnezzar. So, at this time, nang na-invade po nila ang Jerusalem at sinira po nila yung temple at lahat po ng mga gamit sa temple ay dinala po nila sa Babylon. Now, yun na po yung prophecy ni Jeremiah, Prophet Jeremiah, about the 70 years of captivity in Babylon. Now, bakit po pinayagan ng Diyos na mapasailalim sila ng Babylon at that time? Bakit po pinayagan ng Diyos yan? Because at that time, na-conquer na po yung Israel. So, ang naiiwan na lang po yung Judah at yung Benjamin. So, ito na po yung last event kung saan ay totally ay na-capture na yung buong Israel. Kasi alam po natin na na-divide ang kingdom at that time, the northern kingdom and the southern kingdom. Okay? Correct me if I'm wrong. Yung northern kingdom is Israel, the 10 tribes. Okay? And the southern kingdom is Judah and the tribe of Benjamin. Now, God allowed them to be captives because God wants them to cure their idolatry. Gusto pong gamutin na ng Diyos yung kanilang pagiging idolatrous, yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. At napakatindi po ng pagsamba ng mga Israelites sa mga Diyos-Diyosan. Na kung saan ay nagpapakilala na ang Diyos na siya yung tunay na Diyos, okay? Na siya yung nag-deliver sa kanila from Egypt, from slavery, okay? Still, hindi po nila pinaniwalaan ng Diyos. It's still, gumawa po sila ng sarili nilang Diyos, okay? At still, yun po ang kanilang sinamba. So dahil po sa galit na ng Diyos, pinabayaan ng Diyos na sila ay maging captive for 70 years in Babylon to totally cure their idolatry. So, Daniel was one of the captive by Nebuchadnezzar and lived in Babylon. He is of royal blood. Okay? He has deep knowledge and wisdom. He became trained in language and for government service. Kaya po in chapter 1, mababasa po natin doon kung paano si Daniel he behaved himself before the king and before the wise men. So Daniel claimed to have written the book of Daniel. And even our Lord Jesus Christ identified Daniel as a prophet. Although, as a prophet, he did not occupy yung prophetic office. Kaya nga po dun sa Hebrew Bible, makikita po natin yung book of Daniel in the writings. Hindi po natin siya makikita doon sa second division, which is the prophets. Kasi he did not hold a prophetic office. Katulad rin po ng Bible natin, may mga divisions po yan. Ganoon rin po yung sa Hebrew Bible.
Alam niyo po ba yung divisions ng Bible natin? From Genesis to Revelation. Okay? From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ano po tawag po doon? We have the Pentateuch. Okay? We have the historical books. We have the poetical books. Okay? We have the major prophetical books and minor prophetical books. Diba? So sa New Testament, ano po yung makikita po natin? Matthew, Mark, Luke, John. We have the Gospels. Huh? Then we have the long historical book, which is the book of Acts. Then we have the Pauline epistles. Ilang books po yung sinulat ni Apostle Paul? 14. Then we have the general epistles written by some apostles, Peter, Jude, John. We have general epistles, and we have the Revelation. Yung prophetical book. Ganun din po yung division yan sa atin. Now, important prophecies in the book include the course of the Gentile kingdoms. Kaya nga po makikita po natin dito, the future of Babylon. Pinapag-aralan po natin before kay Pastor. Persia, the Greece, and Rome. And of course, yung lately, yung ating po napag-aralan, yung the prophecy of the 70 weeks of years. Diba? Yung tribulation, yung 70th week. Diba? Yung 42 months, 1,260 days. See, lahat po yan is nandito po sa Book of Daniel. And also, we have studied about the activities of the Antichrist during the tribulation. Now, ito pong Book of Daniel, marami pong mga nagdi-disagree na sinulat po ito ni Daniel. Because for some reasons, na the book was very accurate, historically accurate. And yung mga naisulat po rito, they were fulfilled. Okay? Now, one of this group is yung Prophylae, kung pag-aralan niyo na po yun. Ito po yung a vigorous opponent of Christianity, who maintained na the book was unknown for a Jew during the 6th century. Kasi they believed na the book would have written by an unknown Jew who lived in the time of Antiochus Epiphanes. Kilala niyo po si Antiochus Epiphanes, di ba? Naituro na ni Pastor. Yeah? After the death of Alexander the Great, meron siyang 4 generals. And sino po yung kanyang 4 generals? Si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, saka si Seleucus. Seleucus. Dito po nanggaling yung mga Seleucids, okay? And one of, isa po dyan si Antiochus Epiphanes. Kaya po dun sa Book of Daniel, in chapter 8, binanggit po siya dun na the little horn. Yan. Because he is the type of the Antichrist that is to come. Yan. Kaya si Alexander the Great naman po, siya naman po yung tinutukoy doon na the notable horn. Yan. Kaya po sinasabi nila na hindi maaaring isulat ito ni Daniel because yung mga nakasulat doon, they were accurately fulfilled. And therefore, would have written only after the events occurred. So yun po yung sinasabi nila. Now, meron po bang imposible
sa isang totoong propeta ng Diyos. Diba? So, nothing is impossible to the true prophet of God. So, kung naisulat man po ito ni Daniel, and if it's true, it is because of God. Dahil ang Diyos po naglagay dito sa puso ni Daniel. Okay? So, nothing is impossible with God. And nothing is impossible with the true prophet of God. So another thing na inopos ko nila rito is yung the language that were used. Okay? Kasi the book of Daniel were written in Aramaic, in Persian, and in Greek. Now at that time, ang prevailing dialect po at that time is Imperial Aramaic. So wala na pong question doon kung alam po ni Daniel, because at that time alam po natin kung gaano katalino si Daniel. And with the Persian naman, is he lived up to the time of the Persian period. Diba? At the time of King Cyrus. Kaya nga po mapapasa natin, in the first year of the reign of King Cyrus, na he could have influenced King Cyrus to tell the Jewish remnant to go back to Jerusalem and rebuild the temple. So, pagdating naman po sa Greek, centuries before Daniel wrote the book of Daniel, meron na po mga Greek mercenaries at that time. Kaya nga po, these Greek mercenaries is maaaring na-influensya na po nila or maaaring naka-influensya po sila ng kanilang mga salita, because at that time, doon sa Assyrian army under Esarhaddon, is meron na po, napakarami na po mga Greek mercenaries na they serve under the army of the Assyrians. So, Daniel served and wrote during the reign of 5 kings. Nebuchadnezzar, Nabonidus, Belshazzar, Darius, and Cyrus. Although historically, between Nebuchadnezzar and Nabonidus, meron pa po mga kings na nag-reign in between. Ang nga po kayo. Okay lang po ba kayo dyan? So between Nebuchadnezzar and Nabonidus, meron pong mga king na nag-reign. When Nebuchadnezzar died in 562 BC, siya po ay, ang kanya pong trono was succeeded by Amel-Marduk, yung kanya pong anak, na yung tinatawag po na Evil-Merodach, doon po sa Jeremiah, chapter 52, verse 31. Now, Amel-Marduk was assassinated or murdered by his brother-in-law. Ang kanyang brother-in-law naman po ay si Nergal-Sharezer. And then, Nergal-Sharezer was succeeded by his son, Labashi-Marduk. So, from the death of King Nebuchadnezzar, 6 years, bago po nag-reign si King Nabonidus, because si Labashi-Marduk, siya naman po ay na-assassinate ng grupo ni Nabonidus. Sino po ba si Nabonidus? Kilala niyo po si Nabonidus? Si Nabonidus po, actually, if you're going to study the Bible, si Nabonidus po ay parang son-in-law ni Nebuchadnezzar. Yung anak po ni Nebuchadnezzar ay naging asawa ni Nabonidus. Kaya po kung ating pag-aralan in Daniel chapter 5, pagpatungkol na kay Belshazzar, when Belshazzar offered Daniel that he could be the third ruler of the kingdom. Why the third ruler of the kingdom? Because at that time, Nabonidus is the king of the empire.
And Belshazzar is the king of Babylon, which is the center of the empire. Kasi, lagi pong tatandaan na ang isang empire, meron niyang maraming bansa na nasa sakupan. At itong mga bansa na ito ay nagiging provinces. At these provinces ay meron niyang mga kings. Diba? Kung napanood niyo po yung Troy, napanood niyo po yung Troy, si Agamemnon, yung king at that time, di ba? Bawat bansa na nakonquer niya, di ba? Yung hari na nakonquer niya sa bansa na yun, nagsiserve sa kanya. So, yung bawat hari sa bawat bansa, they serve as king doon. Pero in its entirety, yung empire king ang siyang nasusunod. Kaya at that time, when Belshazzar offered the third position to Daniel, because at that time, ang hari po ay si King Nabonidus. And Belshazzar is the king of Babylon. And kung ma-interpret po ni Daniel yung vision na nakita ni Belshazzar, siya po yung magiging third ruler ng kingdom. See? So Daniel served during the reign of Nebuchadnezzar, Nabonidus, Belshazzar, Cyrus, and Darius. And Daniel have inspired the decision of King Cyrus to have rebuilt the temple of Jerusalem. Kaya po yung ibong mandaragit na tinutukoy ko sa Biblia, okay? At tulad po ng sinasabi po ng ating pastor, yung ibong mandaragit po na tinutukoy po doon, hindi po si Felix Manalo po yun. Okay? Kasi sinasabi ni Felix Manalo na siya po yung ibong mandaragit. Kaya po noong 1949, pumunta po siya rito at sinasabi na siya na yung anointed ng Diyos na magtayo ng church, di ba? Hindi po siya, kung tinutukoy po doon, nakita niya na po yun sa Biblia, tinutukoy po doon ay si King Cyrus. At mababasa po natin at the time na in the first year of the reign of King Cyrus, that he ordered the remnants to go back to Jerusalem and also to rebuild the temple of God in Jerusalem. Yan. So King Nebuchadnezzar, actually, the first king that Daniel served was actually called the servant of God. In Jeremiah, kung inyo pong mababasa po yan. Tignan nga po natin. Masyado na po kayong seryoso dyan. Okay, let's open our Bible in Jeremiah. Chapter 25. Verse 9. Sabi po dyan, behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord. Okay? Nakikita niyo po? And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, at po nakalagay po dyan sa sinulat ni Jeremiah, king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment and a hissing or a shame and perpetual desolations. So actually, King Nebuchadnezzar was called the servant of God. Why? Because God used him as an agent, okay, for the destruction of Jerusalem and in carrying Israel in captivity. So God used, in this form, a servant of God, used Nebuchadnezzar as an agent for Israel's destruction. And he was also the type of the Antichrist to rule. Kaya po yung tinatay po ng Antichrist is the last human to rule the entire world. Napag-alala
po natin before, doon po kay Pastor. And in this instance also, mapag-aaral po natin that King Cyrus was God's agent in giving command for the restoration of the temple in Jerusalem. And King Cyrus, according to Isaiah chapter 44 verse 28, okay, King Cyrus was called the shepherd of God. You see? He was called the shepherd of God. So among the doctrines mentioned in the book of Daniel are, ito ba yung mga doktrina natin kung mapag-aaralan actually sa book of Daniel. These are personal separation, about the doctrine of angels, okay, about the doctrine of resurrection, and the Antichrist. Now, if you are to study Daniel, may mga napakagandang pag-aaral po rito about the faithfulness of the Jews to their God. Isa nga po rito is about the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito ba yung mga paboritong kwento sa Daniel about the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? That because of their faithfulness to their God, na kahit na po inutos na ni King Nebuchadnezzar, nasasambahin yung kanyang yung image na kanyang pinatayo, which is 90 feet tall and 9 feet wide. Diba? Napakalaki po nun. Siguro kasama na po yung pedestal doon. Okay? Imagine niyo po yung 90 feet tall. Gano'ng kataas po na building yun? Yeah? Siguro mga 7 to 8 feet or maaaring 7 to 8 floor or maaaring 9 floors yun, di ba? Kasi taas eh. So, ganun po kataas at ganun kalaki yung pinatayo ni King Nebuchadnezzar na image na sasampahin ng ng lahat ng tao at that time. Now, when we made the commandment, alam po natin kung gaano katindi magsalita si King Nebuchadnezzar. Yung dream niya nga lang po in chapter 2. Pinatawag niya lahat ng magicians, pinatawag niya lahat ng soothsayers, pinatawag niya lahat ng astrologers na kailangan sabihin sa kanya kung ano yung kahulugan ng kanyang dream, di ba? Now, how can they tell to King Nebuchadnezzar the meaning of his dream kung hindi niya naman sinasabi kung ano yung kanyang dream, di ba? So, paano mangyayari yun? Nasasabihin nila, King, ganito po yung kahulugan ng iyong, ganito po ang kahulugan ng iyong panaginip. Kung hindi naman sinasabi ni King Nebuchadnezzar na kanyang panaginip. Diba? Ganun po siya katindi. At ang sinasabi niya ngayon, dahil hindi nyo kaya at hindi nyo alam, lahat kayo, lahat ng mga wise men at the time, papatayin ko. Kasi, ganun po siya katindi. At dahil po kay Daniel, si Daniel mismo nagsabi na nalalangin si Daniel at humingi siya ng vision sa Diyos at sinabi ng Diyos kay Daniel yung dream ni Nebuchadnezzar at yung interpretation na yun. Now, ganoon po katindi at ganoon po kasama si King Nebuchadnezzar. Now, this time naman, gumawa siya ng Diyos-Diyosan, gumawa siya ng image sa gusto niya sambahin ng mga tao. Diba? Ngayon, alam na ni Shadrach, Meshach, and Abednego na gano'n, pag nagsalita si King Nebuchadnezzar, na kanyang tutuparin. Pero still, hindi po sila sumunod. Diba? Why? Because, ang sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, be it known unto thee, okay, that hindi namin sasambahin yung Diyos-Diyosan mo. Diba? Sabi po nila, in chapter 3, verse 18, but if not be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, sila po ay ilagay sa burning fiery furnace, and still, dahil po sa kanilang pananampalataya, sila po ay tinulungan ng Diyos.
You see? Na nandun po sila dun sa burning fiery furnace, pero hindi po sila nangamoy usok. Wala pong isamang piraso, strand na kanilang buhok ang nalagas o nawala. You see? Ganun po katindi yung kapangyarihan na pinakita ng Diyos at that time. See? Now, isa pa pong kwento rito, syempre, yung Daniel in the lion's den. Babae paborito ng mga bata. So, why God prospered Daniel? So, why God prospered Daniel? Because Daniel was a man of purpose. In chapter 1, verse 8, sa po natin, please open your Bible with me in chapter 1, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So, the first reason why God prospered Daniel, because he is a man of purpose. He purposed in his heart that he would not defile his body with the portion of king's meat. Parang ano po yan eh. He did not compromise himself. Although alam niya na ang hari na ang nagutos. But still, sinasabi niya, sinasabi po ni Daniel, mas maganda pa ang gulay dyan. Kaya po si Aspenash, yung chief eunuch, okay? Si Aspenash, yung chief eunuch, natatakot po siya dahil nung nag-request si Daniel na gusto niyang subukan nila yung gulay, imbes na dun sa mga pagkain ng hari at dun sa mga anak ng hari. Natatakot po siya dahil alam niya kung gaano katindi ang hari magalit. Kaya po nung sinabi ni Daniel, subukan natin. Okay? Kaya pumayag po si Aspenash. At napatunayan naman po na talagang maganda ang gulay kaysa sa karne. Di po ba? Kahit na siguro sa mga panahon ngayon. Si Brad, mas maganda ang gulay kaysa karne. Kaya nga po nung panahon sa Genesis, kung ating pag-aaral, di ba, sa Genesis, after the flood, na ang mga tao ay naging carnivorous. But before the flood, they were fruitarian and vegetarian. And if you're studying yung kanilang lifespan, ang haba. Di ba? Aabot po sila ng almost century. Kung talang po ngayon, ang tao, katulad po ng edad ko, is nasa middle age pa lang po ako, mid-30s. Pero ang katawan ko na po is talagang marupok na. Konting ulan, konting lamig, may sakit na. You see? Bakit po? Kasi isa rin po ang dahil yun sa mga kinakain po natin. Kaya nga po yung mga kapatiran po natin dito, lalo na po yung holder na ng dual citizenship. Ano po yung dual citizenship? Filipino citizen and senior citizen. Joke lang po na. Yun po talaga yung dapat mag-iingat sa pagkain, lalo na ngayon, di ba? Kasi po, pangahirap na po ng panahon ngayon. Na lahat ng pagkain ay instant. Kaya, ang pagkain naging instant dahil ng maraming preservatives. Kaya po yung katawan ng tao, parupok ng parupok. Kaya nga po sinabi ni David, King David, sa Diyos na nung tinanong niya ang Diyos, sabi niya, that I may know how frail I am. Sabi niya, namberan niyo na yung buhay ko, yung edad ko, kasi parang malaman ko kung gaano ako marupok. At si Moses po mismo, sinabi niya, at that time, na ang buhay na lamang ng tao ay 310, which is 70. Ngayon, ang buhay po ng tao ngayon, lifespan ng tao ngayon is up to 60 na lang. Diba? Wala pa, minsan. Meron akong
kasama sa trabaho. At the age of 32, namatay na stroke. Sa mga bata po, namatay na stroke at the age of 32. Ako po, ang edad ko, 35. Ang baby ko po kahapon, 140 over 100. Taas. Kaya from time to time, importante rin po na from time to time, i-check po natin yung ating health and from time to time, i-check po natin ang ating baby. Pero, ang bottom line po dyan is, more vegetables na, more fruits. Kasi, the Bible itself will tell us na it is better to be a vegetarian than to be a carnivore. So, he is a man of purpose. He determined to follow God always. Daniel doesn't want to compromise himself. Yan. Kaya nga po, makikita po natin that aside from Daniel, only Joseph in the Bible, na makikita po natin that there was no fault or any glaring fault written between them. So, only Joseph and Daniel, na makikita po natin na ang kanila pong buhay ay they walk with their God and their purpose in their heart that they would follow God always. Hindi ko po sinasabing hindi sila nagkakasala. Hindi po sinasabing hindi po nagkasala si Daniel. Okay? Dahil sinasabi naman po ng Bible na lahat po ng tao ay nagkasala at lahat ng tao ay makasalanan. Pero, kung inyo po mabasahin ang buhay ni Daniel, hindi nyo po mababasa roon yung alamang mali na nagawa niya. Although, katulad po ng mga naituro ko na before, at I-share ko na before, that there were biblical characters, great men of the Bible who had glaring faults. Katulad po ni Noah. Yeah? That Noah got drunk. Yeah? Isa po siyang banal na tao according to the Bible. Pero still, Noah got drunk. And as consequence of it, that yung lahi ni Ham ay naisumpak. At ang lahi ni Ham ay magiging servant ng lahi ni Japheth and Shem. See? That Noah got drunk, Abraham lied. Abraham lied to Abimelech kasi sinasabi niya ang kanyang asawa ay kapatid niya lang. Well, in fact, talaga namang kapatid niya. Pero hindi niya sinabi na si Sarah ay asawa niya. Kaya nga si Abimelech nagka-interest kay Sarah dahil ang akala ni Abimelech si Sarah ay dalaga at walang asawa. See? Through the vision na lang in a dream na sinabi ng Diyos kay Abimelech, no, huwag mong gagalawin si Sarah. Kung hindi, sasamayin ka na kung lahi mo, mamamatay. You see? So, Abraham died. And yung sumunod na lahi niya, the same thing na ginawa ni Isaac. Nagsinungaling rin po si Isaac. And yung isa na naman pong lahi nila, si Jacob. Jacob cheated with Rebecca para po sa birthright, para po sa basbas ni Isaac. Yeah? So dapat ang mapasbasan ni Isaac noong kanyang dying moments, dying days, ay si Esau. Pero ang kanyang binasbasan ay si Jacob. Dahil dinaya ni Jacob si Isaac at siya ang nagpanggap na si Esau. Now, isa po pong si Samson. Si Samson, he chased Delilah. At alam na po natin yung story ni Samson. Na ang lakas niya po hindi nanggagaling sa kanyang buhok. Ang lakas niya po ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po galing sa Diyos. Ay, hindi po galing sa kanyang buhok. Sa Diyos po nanggagaling kanyang lakas.
Then, we can also study in the Bible that David committed adultery and murder. Kaya nga po in 1 Samuel chapter 12, na siya ay kinakausap ni Nathan, at binibigyan siya ng picture, at sinabi niya nung yung isang tao na napakayaman at hinangad pa yung tupa ng isang mahirap at kinuha niya pa para sa kanya. Ano pong sabi ni Nathan kay King David? Thou art the man! Diba sabi niya? Ikaw yun! Sabi ni King David, as the Lord liveth, that man should die. Sabi niya, dapat mamatay ang taong yan. According to sa pinakita na picture ni Nathan kay King David. Pero nagulat na lang si King David nang sinabi ni Prophet Nathan that thou art the man. Ikaw yun. Ikaw ang gumawa nun. You see? That's the reason why King David, at that time, because of his contrition, because of his kanyang matinding pagsisisi, he wrote the book of Psalms 51. Have mercy upon me, O Lord, according to thy loving kindness. Sinabi niya doon. See, kung mabasahin niyo po yung Psalms 51, napakaganda pong ano po yun, context ko para po sa when we are down, when we are in deep sorrow, maaari pong basahin po yung Psalms 51. And then Moses had a violent temper. When he would have talked to the rock, kasi for the second time instructing rock, dapat it is only once na instruct niya yung rock. Yung second time is kailangan kausapin niya na yung rock para maglabas ng tubig. Pero ginawa niya, instruct niya pa rin, so nagalit ang Diyos sa kanya. And because of his disobedience, that failed to failed to be the promised land, which is Canaan. Nakita niya lamang po yung Canaan, yung promised land, pero hindi siya nakarating po ron. Okay? So, he's a man of purpose. And second, he's a man of prayer. Despite he knew the signing of the decree, na walang sino man na pwedeng manalangin, walang sino man na pwedeng magsamba, walang sino man for how many days? How many days po yung decree? Balikan nga po natin yung Daniel chapter 6. For 30 days, yan po yun. Verse 12, sabi po dyan, then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed the decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? See? Despite he knew the signing of the decree, at alam niya na i-implement na ito, at ito ay inaprobahan na ng hari, and still, without disregard to his life, he knelt and prayed toward Jerusalem. At katulad po na nakasanayan niya, 3 times a day. Hindi po nagbago si Daniel. And because of that, siya po ay hinuli at dinala sa lives niya. But still, God prospered Daniel because he is a man of prayer. He is a man of prayer. Katulad po in Acts chapter 5 verse 29, nung sila Apostle Peter po ay nahuli at sinabi po sa kanila ng mga Pariseo, ng mga Escriba, sabi nila po doon na hindi ba binawalan na namin kayo ng mga salita sa pangalan na ito? Yung pangalan po ng Panginoong Jesus. Ano pong sagot nila? Ano pong sinabi ni Apostle Peter and the other apostles? We ought
to obey God, magagawa. See? Although, as Christians, we are mandated to follow the state. As Christians, tayo po ay inuutusan according to Romans chapter 12 o chapter 13. Basahin nga po natin yan. Kasi as Christians, tayo po dapat yung pinakaulang susunod sa batas, di ba? As Christian, tayo po dapat yung nag-uphold ng batas ng Estado. At tayo po dapat yung unang sumusunod sa batas ng Estado. Sa batas ng gobyerno. Kaya nga po, dito po meron tayong mga sundalo. Diba? Sa church natin, meron tayong mga sundalo. Sila po yung mga nagpapatupad ng batas. Sabi po rito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So we are ordained or we are mandated to follow the laws of the land. But when the laws of the land contradicts the law of God, then it's the time na we have to choose. Diba? When the law of the land or when the law of the state contradicts the law of God, then that's the time we have to choose. Sino po yung susundin po natin? Of course, just like Apostle Peter, sinabi po niya, we ought to obey God rather than men. Now, kung ating pong gobyerno ay mag-uutos na, ay pagbabawal na ang mga gatherings at ganito every Sunday, ano pong gagawin natin? Kaya sabi ng Biblia, let every soul be subject unto the higher authorities, diba? Higher powers. Ano pong gagawin po natin? Susunod po tayo? Of course, hindi. We ought to obey God rather than men. Yung nga lang, naulihin po tayo. That's the time siguro na maranasan natin yung talagang the true persecution of Christians. Because in our present time, hindi naman po talaga natin naranasan talagang totoong persecution. Na mga Kristiyano ay inuhuli, ang mga Kristiyano ay pinapatay, na ang katulad ni Isaiah na siya ay nilagari. Nilagay siya sa isang halo lang at siya ay nilagari. Na si Apostle Peter ay siya ay pinako, pabaliktad. Si Apostle Paul, he was beheaded. Patulad rin po ni John the Baptist, he was beheaded. Kasi, at marami po tayong mga Kristiyano na mababasa sa Biblia because of their faithfulness to their God that they experience through persecutions. So, Daniel is a man of prayer. Then, malapit na po tayo. Daniel is a man of purity. He's a man of purity. Ang sinasabi po ng mga tao, we shall not find any occasion against this Daniel. Ganun po siya katindi. Ganun po siya kalinis. Ganun po siya ka-righteous sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. Ang sinasabi po nila, we can find any occasion against this Daniel. Kaya po gumagawa sila ng paraan para ma-persecute si Daniel at para mamatay si Daniel. Because they know that Daniel is a man of purity. He is pure in motives. Ang kanyang motibo lang ay para paglingkuran ng Diyos. Kaya nga nung inoferan siya ni King Belshazzar, napakaraming offer sa kanya ni King Belshazzar para interpret lang yung vision na nakita ni King Belshazzar. Sabi niya, hindi na. Sa iba yan, okay, ibigay mo na sa iba. See? Whereas ang nangyari po kay King Saul, no, ang inutos ni King Saul, inutos ang Diyos kay King Saul na i-annihilate lahat ng mga lahi ng Amalekites at that time, ang ginawa po ni King Saul, in-spare niya si Agag. In-spare niya yung mga magagandang mga bagay. In-spare niya yung mga magagandang mga hayop.
At ang sabi po ni King Saul, i-offer ko ito sa Diyos dahil ito ay mga magagandang bagay para ito sa Diyos. You see? Pero ano pong nangyari kay King Saul? Siya po ay na-disqualify, siya po ay tinanggal ng Diyos sa pagkahari dahil hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. At ang sinasabi po ni King Samuel, ni Prophet Samuel kay King Saul, to obey is better than sacrifice. So what's the motive? Ang ganda po ng motive ni King Saul, di ba? Sabi hindi, magaganda yung mga to, i-offer to sa Diyos. Pero kung anong utos ng Diyos kay King Saul, lahat ng lahi ng mga Amalekites, sirain, i-destroy. Pero hindi na po sinunod. Kaya maganda yung motive niya kung titignan natin. Dahil lahat ng mga magaganda, pinili niya at i-offer na sa Diyos. But Prophet Samuel said, to obey is better than sacrifice. Kumaalala niyo po yung Simon the Sorcerer doon sa Book of Acts, in Acts chapter 8. Diba? Nung nakikita niya si Peter is nag-laying on offense at ang mga tao is through laying offense is nakaka-receive ng Holy Spirit. Eh nga po maraming gumagawa niya yung mga ginagawa yan hanggang ngayon. Tataas na kamay, tapos nag-layo, tanggapin mo yung Holy Spirit to. Kasi, ginaya po nila yan sa Acts chapter 8. Ito po si Simon the Sorcerer, is na-save po siya. According to the Bible, naging believer naman siya. Pero, siyempre, sila Apostle Peter, is talagang, ano na yan eh, ginagamit na ng Diyos yan eh. Ngayon, nakita niya, bawat nilalapitan ng Apostle Peter, at ginililay niya yung hands niya, at nalalaki sa Apostle Peter, nakaka-receive ng banal na Espiritu, nakaka-receive ng Holy Spirit. Now, ano pong ginawa ni Simon the Sorcerer? Ilapit niya sa Apostle Peter. Dito naman ako. Napatapos ako tayo. Nilapit niya po sa Apostle Peter at yung sinabi niya, ito, kasi mayaman na si Simon the Sorcerer eh. Dahil kumikita siya, bago siya naligtas, kumikita siya eh. Sa kanyang trabaho bilang sorcerer eh. Now, ginawa niya, dahil may pera siya, inopera niya sa Apostle Peter ng pera. Sabi niya, ito yung pera. Ibigay mo lang sa akin ang kapangyarihan na pag nilay ko yung hands sa mga tao is the same thing na natapuan sila ng banal na Espiritu. Okay? Sa naman pong paraan, hindi po nagagamit ang pera para sa kaligtasan ng tao. Hindi po nabibili ang kaligtasan, yan po ay regalo ng Diyos. Yan. Kaya nga po, kung ang motibo ay para lamang, maganda rin naman yung motibo, di ba? Gusto niya rin naman makatulong na paglalay offense. Pero yung paraan niya na bayaran si Apostle Peter para mapasa kanya yung kapangyarihan na yun, yung kakayahan na yun, is mali. So, it's a man of purity. And, just like Achan, siguro alam niyo lang po yung story ni Achan, no? Na dun sa Book of Joshua, kaya sila natalo na 36 or ng tao ni Joshua ay namatay dahil sa kasalanan ni Achan, na isang napakaliit na city, hindi nila na-compare yung the city of Ai, di ba? Dahil sa kasalanan ni Achan, dahil hindi siya sumunod na naman sa utos ng Diyos, pati namin niya na naman yung mga magagandang gamit. Kasi, kaya po siya namatay, pati yung kanyang buong lahi. At alam niyo na rin po siguro yung istorya ni Gehazi. Si Gehazi, na hinabol niya, na tinanggihan ni Prophet Elisha yung offer ni King Naaman ng mga materials, ng mga gold, silver, at mga garments. Tinanggihan na po ni Prophet Elisha yun eh. Dahil ang ginawa ni Prophet Elisha ay tinulungan si King Naaman na mapagaling ang kanyang etong.
Diba? Through 7 times sa paglubog doon sa Jordan River. Ang ginawa ni Gehazi, inaabot niya si Naaman at hiningi niya yung binibigay kay Elisha. At ang nangyari, yung ketong ni King Naaman ay napunta kay Gehazi at hindi lang napunta sa kanya, pati sa kanyang lahi. Sa lahat ng kanyang lahi. See? But unlike Daniel, he is a man of purity. And the Bible says, we shall not find any occasion against this Daniel. Daniel is uncompromising. He earned his position, promotion, and prosperity just being faithful and true to his God. Ngayon po napakarami ngayon. To have your position, kailangan malakas ka. Doon nangyari kay Peping. Ayun, si Jose sa DOTC. De Jesus, King De Jesus. Diba? Dahil merong utang na loob si Pinoy kay Ibar,